JJ Redick nahaharap sa matinding hamon sa paggamit ng small ball lineup. Pero bago yan, ito naman ang mga dapat gawin ni Jaxson Hayes upang tumaas ang kanyang minuto sa serye ng Los Angeles Lakers laban sa Minnesota Timberwolves. Kailangan nga ni Jaxson Hayes na mapabuti ang kanyang kontribusyon sa depensa at maiwasan ang mabilis na foul trouble. Sa unang dalawang laro kasi ni Jaxson Hayes sa playoff series nila laban sa Minnesota, limitado ang kanyang playing time na meron nga lang itong 8 minutes sa Game 1 at 9 minutes naman sa Game 2. Sa kabuuan, nagtala siya ng 3 points, 4 rebounds at 5 personal fouls sa loob ng 17 minutes of playing time na nagdulot ng pag-aalinlangan sa kanyang pagiging epektibo sa loob ng court. Kaya ito ang mga dapat gawin ni Hayes para mapataas muli ang kanyang mga minuto sa serye laban sa Minnesota. Una ay kailangan nitong makontrol ang depensa. Kailangang iwasan ni Hayes ang madalas na pag-commit ng fouls. Ang mas maingat na depensa ay magbibigay sa kanya ng mas mahabang oras sa laro. Pangalawa ay dapat mapagbuti niya ang kanyang opensa. Dapat ngang maging mas epektibo si Jaxson Hayes sa pag-convert ng mga scoring opportunities tulad ng pag-finish ng mga lob pass mula kina LeBron James at Luka Doncic. Pangatlo, dapat nga nitong ipakita ang kanyang physicality. Sa harap kasi ng malalakas na big men ng Timberwolves tulad ni Rudy Gobert, Naz Reid at Julius Randle, kailangang ipakita ni Hayes ang mas matatag na presensya niya sa paint upang makatulong sa rebounding at rim protection. Pang-apat ay kailangan pag-aralan mabuti ni Jaxson Hayes ang kalaban. Ang masusing pag-aaral sa galaw ng mga kalaban, lalo na sa mga pump fake ni Anthony Edwards, ay makakatulong upang maiwasan ang mga unnecessary fouls at mapabuti ang kanyang positioning sa depensa. Kung maisasagawa ni Jaxson Hayes ang mga nabanggit na hakbang, malaki ang posibilidad na madagdagan ang kanyang playing time sa mga susunod na laro ng serye. Ang kanyang kontribusyon ay mahalaga upang mapanatili ang defensive intensity ng Lakers laban sa Timberwolves. Pero kayo mga idol, gusto nyo ba na madagdagan pa ang playing time ni Jaxson Hayes o dapat manatili na lang si JJ Redick sa kanilang game plan? Samantalang ang paggamit pala ng small ball lineup ni Coach JJ Redick ng Los Angeles Lakers laban sa Minnesota Timberwolves sa kasalukuyang playoff series ay may halo-halong resulta. Bagaman nakatulong ito sa ilang aspeto, may mga limitasyon din itong ipinakita, lalo na laban sa matatag at pisikal na depensa ng Timberwolves. At ito nga ang mga benepisyo ng small ball lineup ni JJ Redick. Mas mabilis nga ang kanilang opensa. Ang small ball kasi ay nagbibigay daan sa mas mabilis na ball movement at spacing na maaaring makabukas ng mas maraming scoring opportunities para kina Luka Doncic, LeBron James at Austin Reeves. Pangalawa ay nagagawa ng Lakers na atakihin ang mga mismatches. Sa pamamagitan kasi ng paglalagay ng mas maliliit at mas mabilis na manlalaro, mas madaling makahanap ng mismatches laban sa mas mabagal na defenders tulad ni Rudy Gobert at Julius Randle. Pero mga idol, kung may benepisyo na nakukuha ang Lakers sa paggamit ng small ball lineup, ay meron nga rin itong mga kahinaan. Katulad na lang ng mga limitasyon at hamon sa kakulangan sa rebounding at rim protection. Ang small ball lineup kasi ay nagdudulot ng kahinaan sa rebounding at protection sa ilalim ng ring, lalo na kapag wala si Jaxson Hayes sa loob. Halimbawa na lang nung Game 1 kung saan na-dominate sila ng Minnesota sa points in the paint at sa rebounding. Bukod dyan, ay nahaharap din ang Lakers sa pagkakaroon ng mga turnovers at mabagal na pace. Sa kabila kasi ng layunin ng Lakers na pabilisin ang laro, ang kanilang koponan ay patuloy na nahihirapan sa turnovers at mabagal na pace. Sa unang dalawang laro kasi ng serye, ang kanilang average na puntos ay meron lang 94.5 sa kada laro na kabilang sa pinakamababa sa playoffs. Kaya ang small ball lineup ni JJ Redick ay may mga positibong aspeto, lalo na sa paglikha ng mismatches at pagpapabilis ng opensa. Gayunpaman, laban sa matatag at pisikal na depensa ng Timberwolves, ang mga kahinaan nito sa rebounding at rim protection ay lumilitaw. Maaaring kailanganin ng Lakers na balansehin ang paggamit ng small ball at traditional lineups upang mapanatili ang kanilang competitiveness sa serye. Anong tingin nyo mga idol? Dapat bang bumalik si Hayes sa rotation o sapat na ang small ball ni Coach Redick? I-comment nyo sa baba at pag-usapan natin yan!